Okay, so sunod natin is yung Fire Safety Instruction Certificate for Occupancy. So ito sa easy for occupancy na tayo. Piliin lang ulit natin dito sa list. Yan, occupancy. Click OK, enter. Tapos dito, meron din dito, ganun din yung ano niya, GUI. Meron din dito ganyan ulit. Application. Try natin itong search F3. Okay, click muna natin yung mismong field text box. Saka natin mag-press ng F3. So, hanapin na natin yung issue natin. Kunyari ito ulit, si RD7 Sparkland. Click lang natin yan, double click pala. Information na lumabas, okay. Ayun na. Na-fill upan ulit yung mga fields. Pili na natin yung mawala. Yan. 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 Ito. So, okay na dito sa application. Okay. Transaction ulit. Order payment ulit. Click nyo lang yan. Tapos dito naman, nire-require natin ang location clearance fee na binayaran nila sa munisipyo. So, enter nyo lang kunyari binayaran niya ay 5,000 sa location na. Dito naman, 20% ng electrical niya, kunyari 1,500. Tapos, yung 80% ng electrical fees niya, kunyari 4,000. Ganon din sa building permit fees. 20% na binayaran sa munisipyo, kunyari ay 5,000. Tapos, 80% naman, kunyari ang binayaran niya sa 12,000. So, yun. So, basta ito, magagaling requirement nila bago sila may issue ng occupancy. Kailangan mapag-provide sila ng mga kopya ng mga resibo, ng mga fees na ito, yung location, electrical, sa building. So, pag na-fill up mo na lahat, click mo lang itong compute 628-06. Ayan na. Automatic niya ito total lahat yan. Tapos, automatic compute niya ng 15%. So, napansin niyo, pumunta siya doon sa receipt, for official receipt. Click nyo na lang ito para mag-amount inwards, automatic amount inwards. So, ang binigyan niya ay 4,125 pesos. So, lagyan natin ng OR number. Tapos, save na lang ulit. Occupancy. Okay? So, pag na-print na ganun ulit, open OR, mangingi siya ng primary key. Ito siya. 4. Okay, check na lang ulit. Yung babayaran niya, resibo, pangalan, babayaran niya, 4125. Tapos print. Okay na yan. Exit. Print ka lang ulit ng OPS, application form. Print FSIC. Ito, i-feed mo ulit yung FSIC form natin. Okay. Sa printer. Tapos, kung na-feed mo na, saan mo siya i-print. Automatic print niya. Basta lahat ng mga record fields, publituin nyo lang. Nyari, binura ko itong status. Nabura ko, hindi ko na-fill upan. Tapos nag-save ako. Save siya. Hindi ko nalagyan ng restriction dito. Iba na lang. Kunwari, itong pangalan, save na. Mga required field siya. Lagyan na ulit natin. Hindi ko nalagyan ito ng restriction. Nalagyan din natin. Basta importante itong status nito. Bigyan din sa inspection. Pag may number na siya, dito pala sa occupancy, automatic yung kanyang IO number. Magkakaroon siya ng IO number. Para ma-print natin siya ng IO, pwede natin siya ma-printan din na prepare plan, tsaka checklist, IO checklist. So yun, yun lang yun sa excessive occupancy.